globalisasyong mundo, sa panahon ngayon, tila mas mabilis pa sa bilis ng internet ang pagkalat ng iba't ibang beauty hacks, skin products at iba't ibang cosmetic procedures. Na para bang ang lahat ay gustong makasabay sa trending na itsura? Pero, ang tanong, nakatutulong ba talaga ang mga ito o mas nakakadagdag lang sa pressure at insecurity sa ating mga Pilipino? Magandang umaga po. Maaari ko po bang mahingi ang inyong first name, edad, at pinagkakaabalahan? Pangalan ko po is Mary Joy Malinaw and I'm 21 years old. So, yung pinagkakaabalahan ko po ngayon sa school lang. GJ, 30 years old, tapos driver. Ako pa pala si Jen Mabanta, edad 50. Nasa bahay lang, nag-alaga ng apo. First name ko, Victor Soriano, Tapos yung edad niyo po. 75. Tapos kung ano yung pinagkakaabalahan niyo. Wala na. Familiar po ba kayo sa mga terminong glass skin, buccal fat removal, rhinoplasty, BBL, anorexia, bigorexia at body shaming? Yes po. Saan niyo po ito madalas naririnig at nakaranas na po ba kayo o ang mga tao sa inyong kapaligiran ng isa sa mga ito? Actually, most of the time po na naririnig ko to ay or nakikita ko sa YouTube lang, pero wala pa pong nakaka-try sa family namin or kahit sa mga kaibigan ko ganun. Sa tingin mo, Opo, aware naman. Yung sa about sa body shaming po. Ayun po. Oo, aware ako dyan. Naririnig ko, nakita ko yan sa Facebook, pero sa mga kamag-anak ko, kaya sa family ko, wala kaming ganun. Wala akong masabi dyan eh. so hindi po kayo ganun ka-familiar. Hindi ba? Pero po, naririnig niyo na po ba ito or nakaranas na po ba kayo? Ngayon lang ko nako yan. Nung lumapit kayo. Ngayon lang, walang iba. Sa tingin mo po ba ay nagbabago ang beauty standards kasabay ng paglipas ng panahon at technology? Paano po kayo? Yes po, siguro nakadepende sa tao yun kung paano natin naalagaan yung sarili natin and paano natin mapapakita na mas nag-grow tayo ganun as individual. Ayan. Siguro para sa akin, oo. Kasi usually yung mga ibang tao ngayon, marami ng insecurity sa katawan, kaya marami rin silang gustong baguhin sa sarili nila. Ang magbabago sa akin naman kung magpapaano ka sa sarili mo, kumbaga magpapa-surgery ka, talagang may magbabago. Pero sa huling-huli, may may tawag nito, yung may tawag dito, yung may pagbabago, gaganda ka nga, pero sa kahuli-hulihan, pagsisihan mo rin yun. Yun lang. Kasi mas maganda talaga yung original beauty kaysa naging magpa-surgery ka. Paano po ba na? Yun lang. Siyempre, babago yan. Taon-taon papalit. Ganun nangyayari dyan. Batay sa inyong street interview, familiar ba ang mga Pilipino sa ganitong termino? Bakit o bakit hindi? Kung ako ang tatanungin batay sa aming na-interview, ay halos lahat naman sila ay familiar sa mga ganitong termino. Na glass skin, buccal fat removal, rhinoplasty, BBL, anorexia, bigorexia, at body shaming. Tatlo sa aming na-interview ay kilala ang mga ganitong termino, lalo na ang body shaming. Isa pa ay may nakaranas na sa kanila nito.
Maaaring alam nila ito dahil sa mas nakakabata sila at mas aware sila sa nangyayari sa ating panahon. Ngunit sa na-interview naming senior ay hindi sila pamilyar sa ganitong term. Sa amin niya pa nalaman dahil siguro na rin sa kanyang edad na hindi siya masyadong maalam sa pagpapa-advance ng enhanced na katawan. Naging reaction mo, sunod yung sagot ng dalawang interview sa required open-ended question. Bakit sa nagsasagot ng dalawang interview na hindi makakahila na familiar na sila sa ganitong ways or terms na ginamit lang. Kaya naman nakakatuwa na open sila sa ganitong mga bagay, hindi sinasarado yung kanilang mga Bukod na lamang sa sagot, dahil sa mga interview namin, nasinig na normal naman dahil hindi talaga sila may sa ganitong mga bagay. Sa mga sagot na ating narinig, makikita natin na bawat henerasyon, Gen Z man, Millennial, Gen X, o Baby Boomer ay may kanya-kanyang pananaw tungkol sa kagandahan at patisila. Ngunit isang bagay ang malinaw. Patuloy na may impluwensya ang global culture sa parahan ng ating pagtingin sa ating sarili at sa iba. Dahil sa media at internet, mas dumadami ang standard na sabihin ng todo. Ngunit hindi ibig sabihin ay lahat yun. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa fitness, hugis ng katawan ng sira. Ito ay nakikita sa pagtanggap sa sulit at sa respeto sa kapwa. Bilang kabataan, sapulin natin gamitin ang globalisasyon hindi para magbumara, kundi para magbigay ng gusto. Mula sa pagsusuri ng beauty standards hanggang sa pagbibigay ng aral sa body image, nag-iiwan ng aral na sa pagbulog pa ng lesyon, piliin natin maging mabuti. Hanggang sa muli, maraming salamat sa mga interviewees namin at mga manonood. Mabuhay!